kaya kailangan niyo makinig. Okay. So for chapter 3, we will discuss the production system. So ano ba pag sinabi nating production system? Baka malito kayo kasi may subject kayong prodeng. So yung production system na mame-mention dito is hindi lang for oil and gas industry. So this is for diverse industries. Kumbaga iba't ibang industry ang nagamit ng ganitong ah, types ng production system. So, pag define natin yung term na production system, so this is a system within a company or a business which function is to produce a desired product. So, saan nanggagaling yung product nila? So, from the input. So, syempre, meron tayong input. Ano yung mga input natin? Ito yung materials, machines, labor, management, and capital. So, kumbaga, ito yung kailangan natin para makapag-produce tayo ng product. Kumbaga, siya yung ipapasok natin dun sa process para produce tayo ng output. So, sa production system, iba't iba yung processes nila. Depende dun sa pinoproduce na output ng kanilang company. So, merong 4 na elements si production system. So, it consists of the input, the resources, the production process, and the output. So, para mas madali nyo siyang ma-visualize, so, dito tayo sa diagram. So, as you can see, meron tayong meron tayong input. Ayan. So, siya yung dadaan sa transformation process. Okay, sige po. Sige, Mitzi, mamaya. Okay. So, dadaan siya ng transformation process and then lalabas na yung output natin. So, yung output natin, it can be goods or services. So, tatandaan nyo kapag goods, ito yung tangible items and services, ito yung intangible item. So, kaya malilito pag sinabi nating service kasi baka maisip nyo sa term na service is yung process kung paano i-produce yung product. Pero pag sinabi nating service, ito yung intangible output na napoproduce ng isang company or business. Ayan. So, sometimes, there are industries na combination ng tangible and intangible output. So, example is fast food chains. Sa fast food, di ba? Pag-order kayo, you receive service at the same time is yung product ni Jollibee or kung saang fast food kayo pumunta. So, marireceive nyo yung item, ma-order nyo siya. At the same time, you also receive the uh, the services which is yun nga yung pag-abot nila ng order sa inyo, pagtanggap ng payment ninyo, ayun. Okay. So, as you can see, dito sa process na 'to, nagkaroon sila ng feedback. So meaning, from end consumers sa mga customers, kukuha ng feedback si company and then, kapag na-receive nila yung feedback, i-improve nila yung transformation process nila. Kaya yung output is connected dun sa transformation process. Ayan, okay. So another definition ni production system, it also refers to a manufacturing subsystem which includes all the functions required to design, to produce, to distribute, and service a manufactured product. Ayan, so this system produces goods or services on a continuous or batch basis. So example natin ng batch basis, sa mga manufacturing usually ito commonly makikita. So makikita nyo, iba't iba yung example sa Gardenia, iba't iba yung variants ng bread ang binebenta nila. So yun ay typically pinoproduce nila in a batch basis. So depende dun sa
item na ipo-produce nila, and then sabay-sabay yun ipo-produce for a certain time, and then after nun yung next naman na variant. Wait lang guys. Just wait lang. Okay. And okay, so balik tayo. Ayan. So, guys, sabihin niyo po super bilis ng aking pagsasalita ha. Mamaya ay hindi na pala nakakasabay. Parang nagrarap na. Ayun. Okay. So, balik tayo. Ayun. So, sa production system, madaming types ng transformation process na nangyayari. So, example na nun ay yung continuous nga at saka si batch. So, aside from that, mamaya ma-discuss natin yung iba't iba pang ah, iba't iba pang types na pwede nyong ma-encounter once you are in that industry. Ayan. So, sige ba tayo dito? Okay. So, the production system has the following characteristics. So, first, production is an organized activity. So, every production system has an objective. So, ibig sabihin nito guys, yung objective ng isang production system ng isang company is depende kung ano yung pinoproduce nila na item. Ano po? So, example, nagpo-produce tayo ng steel. Ano po? So, yung yung objectives nila and goals ng kanilang company is depending dun sa item na pinoproduce nila. So, ina-align nila yon kung ano yung kung ano yung connected dun sa product na pinoproduce nila. Second, so the system transforms the various inputs into useful outputs. So, kahit pa iba-iba yung objective ng production system, ang pinaka-main goal nila is to use their resources efficiently. So, ito yung mga inputs nila. So, ang goal nila is to
convert all of their inputs into a useful output product. And then third, production system does not oppose in isolation from the other organization systems such as marketing and finance. So, ibig sabihin nito, yung processes na ginagawa sa production system, hindi siya dapat conflict or hindi siya magko-conflict dun sa processes ng ibang functions ng company. So, lastly, a feedback exists to control and improve the system the system or the performance. Ayun. So, kaya dito sa drawing natin, makikita nyo, meron tayong feedback na option. Kasi si feedback, ito yung nagda-drive or nagiging, kumbaga nagiging reason para magkaroon ng improvements yung processes. Kasi, usually, paano ba nila malalaman na hindi okay yung products na napoproduce nila? Siyempre, makaka-receive sila dun sa mismong end users ng mga comments and suggestion regarding dun sa product nila. Ayan. Okay. So, dito tayo sa models. So, kita nyo ba? Maliit pala yung font. Ay, teka. Yan. Salikin ko ng konti. Wait lang. Tansyahin ko lang. Ay, super laki. Yan, okay. Yan. Okay, so models of production system. So pag sinabi nating model, it is the representation of reality that captures the essential features of an objective system or process. So there are different types of model. The first one is the physical model. So yung physical model, it replicates the physical object with a change of scale. So example nito is yung mga ginagawa yung school project ng elementary kayo, yung solar systems. So, di ba nire-replicate nyo siya, then ginagawa nyo lang siya sa mas maliit, sa isang small scale na box or kung gusto nyo na nakadrawing sa illustration boards. Ano po? So, kumbaga replica siya ng mismong model, pero mas maliit lang siya na scale. Ayan. So, second is yung schematic model. So, these are 2D models which represents price fluctuations within a year, symbolic charts, map of routings, and network of time events. So, usually, si schematic model, ginagamit siya for reports. So, kapag nagge-generate ng reports sa isang organization or business, they use charts or kaya mga graphs to visualize their progress within a year. And then lastly is yung mathematical model. So dito sa mathematical model, you create equations depending doon sa isang situation na ina-analyze nyo. So usually, mapapansin nyo to sa thesis. So, nung batch namin, maraming nagma-mathematical model na thesis. So, nagbi-build sila ng equation. Hindi ko lang alam kung anong specific area yung target nila. Pero, ginagamit siya to represent the system and the problem encountered within the system. So, kumbaga si mathematical model, parang ginagamit siya for prediction din. Ano po? So, if sa isang sistema, sa isang system, ito yung mga variables natin, paano natin malalaman if connected sila sa isa't isa? So, usually, gumagamit ng mathematical model. Pero sa companies, guys, ang pinaka-common na model na ginagamit nila dito is yung schematic kasi ginagamit nila yon for reportings. Ayan. Okay. So, ayan. So, ito na mention ko to sa inyo nung chapter 1, yung difference ng product at saka ng service. So, ito yung 10
10 na difference nila. So, naka-table siya para mas madali niyo maalala. Ayan, so dito natin malalaman na or ah, dito natin makikita na kapag product, it is tangible, durable, and then service, intangible. So guys, ito ay summary lang. Ayan, so pwede niyong tignan sa page, ano to? Page 42. Ayan, so kapag product, ang output product can be managed in an inventory, while service hindi mo siya ma-inventory unless meron silang tracker kung ano yung mga or logbook kung ano yung mga services na na-provide. And then kapag product, consumption/use takes more time, while services immediate consumption siya. And then 4, low customers involvement kapag product. So meaning kapag nagki-create ng product, maliit yung involvement ni customer. While sa service, since actual mo siyang ginagawa kay customer, ayan, mataas yung involvement niya. And then kapag product, low response time, meaning matagal ma-process yung product compared kay service. And then 6, si product available siya in regional, national, or international market. Kumbaga, dinidistribute siya all around the globe. While service is, kung ano yung available sa local market nyo, yun lang yung ma-acquire nyo na service. Example, there are uh, there are regions in the Philippines na malayo yung malayo yung car services nila. So, mapapansin niyo yun kapag nag-travel kayo sa mga mas province na lugar. So, kapag city kasi makikita niyo yung ano nila, yung maraming products, maraming services na na-offer, maraming malls. While kapag province talaga, yung mga hindi city, mas kokonti yung available na services, even the products. Ayan. So, sa 7, in creation of product, it requires large facilities, while services, small facilities lang. Product is capital intensive. Sa service, labor intensive. So, meaning, ang pinakamalaking nagagamit kapag services is yung labor. While sa product, you need capital to buy your raw materials, to buy your equipment, to buy your machineries to build the product. And then, sa product, madali mo din ma-measure yung quality compared sa service. Kasi, halimbawa, isa lang naman yung available na nagpo-provide ng ganitong, halimbawa, car service. Dun sa lugar nyo, isa lang yung nagpo-provide ng car services. So, hindi mo masasabi if quality yung kanya napoproduce kasi yung nabibigay niya sa inyo kasi wala kang mapapag-comparean. Kasi 'di ba malalaman niyo lang naman na may pagkakaiba siya or malalaman yung pagkakaiba siya kapag may makikita kayong ibang ibang businesses na nag-o-offer ng same product. So nagkakaroon ng comparison. So, while sa quality, since available siya sa market, you can easily compare different brands that offer the same product, while dun sa services, very limited since kung ano lang yung available sa inyong place or ano yung mapuntahan niyo na lugar na nagpo-provide ng service, kokonti lang yung facilities na nag-cater nito. And then lastly, si product, yung demand niya, it depends on weekly, monthly, or even seasonal. So there are products that is in demand every bare months, Christmas, or summer, while services, depende yung demand niya hourly, daily, or weekly. So example, ngayon, dati naman, if mapapansin nyo, yung mga, hindi ko sure kung may girls dito na mahilig magpaayos ng nails.
So dati, 'pag magpapa-ayos ka ng nails, pupunta ka lang sa salon, ano po. Pero ngayon, there are nail technicians na pumupunta sa lugar niyo. Ano, yung mga home services. So, mapapansin niyo na, tumataas yung demand niya depende dun sa, ah, tumataas yung demand niya lalo na kung mas marami na yung nag-o-offer ng services and mapapansin niyo every hour or daily, mas mataas yung demand nila. While dun sa product, once mabili niyo na yung mabili na siya ng consumers yung product, mabilis ba siyang ano, mabilis siyang ma malumaan or mapagsawaan. Ayun, okey. So, next tayo dito sa baba. Ayan, okey. So, itong explanation dito sa itong paragraph is yun na yung in-explain ko, each number. Kaya may second, third, fourth, ayan, fifth, sixth, seven, eight. Ayan, 8 and then 9 and 10 ito. Ayan, okey. So, skip na natin yung paragraph. Ayan, dito tayo kay various type of plant layout. Ayan, so for your activity next meeting, gagawa kayo ng facility layout. Pero next week meeting pa yung pinaka-discussion nun, pero ngayon bigyan ko na kayo ng ah, ah, konting discussion related dito sa plant layout. Ayan, okay. So, the plant layout, it means the disposition of the various facilities, uh, equipment, material, or manpower, and the services of the plant within the area of the site located. So, ito yung na-mention ko if naalala nyo ng mga previous meeting natin. If naalala nyo si Desco, 'di ba nagpunta tayo sa Desco. So, makikita nyo iba-iba yung location ng cutting area nila. Tapos meron pa dun sa process nila na pinapakinis nila yung spool. So, meron yung spool or yung product nila. So, yung spool yung parang paano ko ba masabi yung itsura nung spool? Teka, bakit search ko yung picture. So, if na-remember niyo 'to, teka, nag-search pa ako, for you to visualize yung spool na term. Ayan, ito, yung para siyang ang tubo pero gawa siya sa bakal. Tandaan niyo 'to, 'di ba maraming ganito sa Desco, yung mga malalaking malaking ganito na naka-display sa labas. So, ginagamit siya sa, ah, oil and gas platforms or hindi lang oil and gas, any industry na may drilling na involved. So, example, uh, water well drilling or geothermal drilling, gumagamit sila nito. So, itong spools na 'to dun sa Desco, ah, sila yung nagme-maintain and then sila yung nagsu-supply and nagme-maintain. So, kaya makikita niyo may areas na binubuo pa lang nila 'to, yung pinagdidikit siya. So, kumbaga fina-fabricate and then may areas sila na receiving area na nila yung mga ginamit na sa site na ime-maintain naman nila. So, makikita niyo iba-iba yung locations niya kanilang dun sa kanilang, ah, dun sa kanilang plant, ano po. So, bakit kaya magkakahiwalay yung locations nila? So, magkakahiwalay sila kasi para mas madali yung movement ng, employees at saka para organize yung kanilang working area. So, if you remember, there are sections of their plant na, yun nga nagpe-paint or sila yung nagfa-fabricate nung spool, tapos meron ding area sila for quality checking,
if patapos na lahat ng kailangan gawin dun sa school, ano yung sunod na step. So, before nila dalhin yun dun sa kanilang clients, chine-check muna nila if okay na ba ulit yung school gamitin. And then may areas din sila for ah, quality checking ng fabricated spools, yung mga bago pa lang before siya ibigay sa client. So, tapos mapapansin niyo 'di ba nung pumunta tayo dun, may areas lang na puwede tayong maglakad. So, kung naalala niyo yun, yung nasa yellow tape, yung hindi daw puwede lumabas. So, the reason why kung bakit may gano'n is to minimize accidents. Ano po, so since yung plant nila is may mga cutting area, may mga nagpe-paint, so 'pag kapag kahit saan dumaan yung mga tao, mataas yung chances na mag-increase yung accidents or incidents. Ano po, so kaya fina-follow nila yung rule na dun ka lang sa yellow lane dadaan, ayun. So yung yellow lane na yun, yung yellow tape, part yun ng facility planning. So 'pag nagawa kayo ng facility plan, i-identify niyo yung areas kung saan ba puwede maglakad yung mga tao, saan sila hindi masyadong ma-expose sa hazards, ano po, saan yung cutting area nila, yung cutting area ba natin ay kailangan ba siya ay ayan, so kailangan ba siya ay ano nga yung sabi ko? Kailangan ba siya ay isolated or merong covert? May mga tumatalsik ba na metals kapag nagka-cut? So, you will consider all those things in making a facility plan. So, magagamit niyo yung skills niyo with your Bosch, ano po, so naalala niyo yung Bosch nag-a-identify kayo ng hazards. So, once nagagawa kayo ng facility plan, you will remember all the things paano mag-identify ng hazard. Kasi kailangan maiiwas niyo yung inyong workers, even yung basta yung mga tao dun sa hazards na present sa inyong plant. Okay po? Clear po yun? Okay, sige. Yan. Okay, so objectives ng plant layout, material handling and transportation is minimized. So, meaning, kailangan ma-lessen niyo yung movements ah, ng i ng inyong product. So, example, kayo ay nagpo-produce ng product, ano kayo ay manufacturing. So, dapat yung sequence ng puwesto ng inyong machineries is magkakasunod depending dun sa step by step process ng product niyo. So, halimbawa, dapat magkatabi si step 1 at si step 2. Hindi puwedeng si step 1, step 3 agad, si step 2 nandun pa sa dulo. So, may unnecessary movement yung inyong output. Hala, naka-mute pala ako. Wait lang.
Hoy guys, nakamute pala ako. Dami ko nang nasabi. Anong huli kong sinabi sa inyo? Nasang dito ba tayo sa 1? Ito, bullet 1, 2 na po. 2, okay. Sige, dami ko na nasabi. Okay. Okay, so pag magagawa kayo ng facility plan or plant layout, you have to consider aling part ng process nyo magmi-meet yung marami nyong product na pinoproduce. Example, you are producing a steel. Ngayon, yung pag-produce naman ng steel, 'di ba? Marami siyang sa mga planta, madami silang starting point. So what do I mean by madami silang starting point? Example, hindi siya isa-isang pino-produce. Kumbaga sa isang start, 5 yung item na puwedeng mag-undergo ng process. So 'pag gano'n, 5 yung kayang mag-start sa isang process, and then magmo-move siya sa mga next steps, and then sa mga susunod na step, may isang step dun na, ah, isa lang, one at a time yung kaya niyang i-cater. So, yung point na yun yung magiging bottleneck natin or point of congestion. Ano, so you have to consider meron ba sa process niyo na magmi-meet yung madaming item? So, if mapansin yung may gano'n, it will create a bottleneck. So, you have to think of other way para hindi siya maging congested yung area na yon. Ano po? Okay. So next, workstations are designed suitably and properly. So what do you mean by the workstation? So workstation meaning ito yung area kung saan magwo-work yung mga employees. Ano po? So example sa mga corporate, so why do they provide uh, ergonomic chairs and a large table? Kasi yung working area ng employee should be comfortable. So at least kasi 8 hours siyang magwo-work doon. So kapag naman sa mga manufacturing, possible din ito. So example, kayo ay QA. So kapag QA kayo and manufacturing yung inyong company, so halimbawa kayo ay nagche-check nung mga output products, chine-check niyo kung tama ba yung size niya, yung color. So kapag gano'n yung trabaho, usually yung mga QA nasa isang malamig na area sila, so air conditioned room, maliwanag, para makita niyo yung iche-check niyo. At the same time, comfortable kayo sa posisyon niyo. So kung nakatayo man, dapat meron siyang meron siyang nakaabang na puwedeng maupuan kapag magre-rest, or kapag nakaupo man, dapat malawak yung area niya para makagalaw-galaw siya, ayun. So, when you create your facility plan, you have to consider these items. So, ma'am, paano ba mag-create ng facility plan? Siya ba ay required na alamin namin yung posisyon ng machines? So, hindi naman. Ang facility plan, guys, it's like a floor plan. So, if nakakita na kayo ng floor plan ng bahay, nakita na ba kayo? I sa mga, tawag nito, sa mga yung A3, yung malalaking papel, sa mga blueprint, may nakakita na kayo ng gano'n, guys? Hindi pa? Uy, yung iba lang, yung iba hindi. Ipapakita ko sa inyo. Wait lang. So, yung mga planta, guys, meron din siyang floor plan, which is yung sinasabi kong facility plan. So, ganito yung itsura niya. Ayan, itong blue. Wait, mga ganito. Ito yung itsura nila kapag halimbawa ito parang office ito.
may pantry, pag sinabi nating pantry, kainan yun ha. May mga areas for recreational, offices, ayan. So, ganito yung itsura ng gagawin nyo. Facility plan. So, ang sinasabi ko is you have to consider alin yung areas na magkakatabi and how will you build yung ating plan. Okay po? Gets na yung magiging output? Ganito. Guys? Uy. Okay, so basta floor plan siya. Ayan. Parang ano to, underground facility. Ay, masyadong maraming areas. Okay. Ayan. Okay, sige, next tayo. So next ay suitable spaces are allocated to production centers and service centers, and then movements by the workers should be minimized. So importante yung pag-minimize ng movements ng workers kasi 'di ba ergonomic hazard yung paulit-ulit na movement at the same time limited ah limited yung movements na ginagawa niya. So meaning paulit-ulit na limited. So that is an ergonomic hazard. So when you create a facility plan, you have to consider how will you minimize yung movements na ating workers. Ano po? Okay. So, layout can be classified into following categories. So, first is the process layout, product layout, group layout, and fixed position. So, what is the difference? Yes po, Jacob. Excuse me po ma'am, wala po kayo naka-present. Ay, oo nga. Thank you. Yan, so dito tayo sa page 43 na. Okay, so we have 4 different categories na layout. Ano, we have the process, the product, the group, and the fixed. Okay, so what are the difference of this? So kapag process layout, it is also known as functional layout. So kapag ganito, similar machines and services are located together. So kumbaga pag nag-create ka ng facility plan mo, you can choose from these 4 layouts. So meaning kapag gagawa kayo ng process layout or ito yung iko-consider niyo na parang ito yung iko-consider niyo na ah, na na method in creating your facility layout. Pag sinabi nating process layout, similar machines and services should be located together. So example, here, we have the storeroom. So meaning sa storeroom or storage room, lahat ng stocks or stocks ng ating raw materials is located here. Ano po? And then, makikita nyo, merong inspection depot, merong, sorry, hindi ko mabasa kung ano to. Ito na lang, milling station, sharper section, and then another stock room. So, and then ito ay drilling section. Ayan. Okay, so hindi ito yung drilling na magdi-drill ka sa floor ha. Yung ano lang, ibig sabihin ng drill dun, example, may product tayo, tapos kailangan siyang butasan. Ayan, so yun yung drilling section. So, kapag method is process layout, you have to consider that similar machines and services are located together. Ayan. So usually common ito sa mga job shop productions. So kapag job shop, pag sinabi natin job shop, yung depende, yung product na pinoproduce nila is depende sa order. Example is fabricator. So nakapunta na ba kayo sa mga fabricators? Wala ba ditong DND and thesis? Wale, meron. Okay, so kapag sa mga DND and thesis, magvi-visit kayo ng fabricator, mapapansin nyo yung mga cutting area, testing area, even yung assembly area nila, pag-assemble nung mga machine,
located sila sa iisang section. Kumbaga magkakasama yung same tools na ginagamit. So halimbawa magka-cut ka, so pupunta ka dun sa cutting area, nandun lahat ng cutting tools na kailangan mo. So ganun kapag process layout. Kapag product layout, so this is example is line type layout. So common yung makikita ito sa mga manufacturing, lalo na sa mga Japanese companies, yung ang may-ari ay Japanese. So yung mga Japanese kasi gusto nila maging efficient yung process nila. So ginagawa nila into a line yung pag-produce ng product kasi mas madali mag-move ng item. So example, meron tayong tuning process and then mag-milling, drilling, assembly, inspection. So yung movement, so ito yung starting point ng product natin. Example, itong yellow na to yung product natin. And then yung dulo is packaging. So yung movement niya, instead of moving example ito, wait lang, drawing ulit tayo. Hala, ba't di naka-draw? Yan. Ay, sige, draw na lang. Example, ito yung product natin. Instead of moving the product into the first step, and then dito yung second step, and then third step, kumbaga parang pa-square, and then fourth step, parang ang hassle niya, marami pa yung space na nate-take niya. So, they consider doing it in a line. Ano po? So guys, pakitandaan pala tong layout na to. Kasama to sa exam natin. Paki-remember ano yung pinagkaiba-iba nila. Ha? Layout. Ito, kasama to. Hoy, kuha po. Okay, next. Ayan, so sa product layout, pag line kasi yung process niya, mas mabilis siya. At the same time, minimize yung movement ng workers kasi pwedeng machinery na lang yung mag-move ng item from one process to another. And then, group layout. So, yung group layout, ito naman is combination siya ng process and product. So, nakagrupo yung same products, nakagrupo yung same processes, yung same tools na ginagamit, and then yung movement ng product natin is paline lang din. Or kung hindi man siya paline, pwede siyang paikot lang. Ayan. Okay? So, combination siya ng process and product. Ayan. Lastly, ay fixed position. So, ma'am, ano naman kapag fixed position? So, pag sinabi yung fixed position, example niya is building an aircraft or yung mga ship, mga barko. So, di ba yung ship, hindi naman siya ginagawa sa planta, tapos i-move mo doon sa kung saan siya ilalagay kung saang port siya ibababa. So, 'di ba kapag nagbi-build ng shift na tuloy. Pag nagbi-build ng barko, if nakakapanood kayo sa reels sa Facebook, usually nasa tabing port siya, tapos ina-assemble na lang siya doon sa lugar na 'yon. Tapos kapag ilalagay na siya sa dagat, may may machinery na ginagamit para malipat siya sa dagat, ayun. So, same with aircraft, kapag nag-a-assemble ng airplane, nasa isang lugar lang din siya. So, yung mga yon is example niya ay fixed position kasi yung product na ginagawa natin is nasa isang lugar lang. Kumbaga nasa ano siya, kumbaga static siya, nandun lang siya sa isang lugar, and then yung mga workers, sila yung pupunta dun sa lugar na yon para ma-assemble yung ating product. So, gets po kapag fixed position. So, applicable si fixed position if you are producing large products, yung malalaki talaga, yung mahirap siya i-transfer. Ayan, so
kapag malaki kasi sayang yung pera na gagastusin for transportation nung item, eh, kung puwede mo naman siyang gawin dun sa lugar na yun, ano po magrenta ka na lang ng isang warehouse or kaya bayaran mo yung lugar kung saan mo siya ibi-build. So, mas mura yun compare sa ita-transfer mo siya ng, ita-transfer mo siya dun sa lugar na yun. Okay, so next tayo. Yan, okay. So, what is the difference between the process-focused and product-focused system? So, kapag process-oriented yung isang layout, and ito yung pinagkaiba niya naka-table, process-oriented and product-oriented. So, nakadepende siya sa different aspects. So, nakalista na siya dito. Ano po? So, you have to remember this. Sama po siya sa exam. Ayan. So, paano natin masasabi na process-oriented ng isang product or product-oriented? So, depende sa product, unang aspect. So, if process-oriented, diverse products using operations. So, usually nakadepende siya kung small batches or big batches. And then kapag product-oriented, standardize yung product and large volume yung pinoproduce. Ayan, so makikita nyo, kapag sinabi nating process-oriented, naka-focus siya sa process. So, madami yung process madami yung process in order to produce different types of product. Pero kapag product-oriented, isang process lang and isang product yung napoproduce. And kapag in terms of workflow, yung process-oriented, depende siya dun sa nature ng trabaho. Kapag product-oriented, usually identical siya or same sequence. So, ano nga example natin kapag product-oriented? Ito yon si product layout. Kasi, ah yung, yung movement ng item is isang straight lang. So, kumbaga, madali yung process niya compare sa process-oriented na iba-iba ah, yung flow depende dun sa service na ino-offer nila. So, human skills, kapag process-oriented, ah, semi-skilled craftsman or basta kahit sino na basta kaya niyang gawin yung trabaho, okay na. While product-oriented, strict sila kasi dapat highly specialized yung personnel na magpe-perform ng activity. Supporting staff, mas kokonti kapag process-oriented, while product-oriented dapat malaki kasi maraming kailangan i-prepare to produce the product. So you should have someone who will schedule the materials, some people to monitor the process or the product created, and even you have to hire quality personnel or QA personnel to maintain yung quality ng product mo. And then okay, and then next ay in terms of material handling, kapag process-oriented, material handling cost is high. Sometimes naduduplicate siya, while product-oriented, less siya, and systemized kasi yung process, kaya hindi nagkakaroon ng duplication. Inventory, ang inventory ng process-oriented ay less since nga yung pinoproduce nila is depende dun sa order or nature ng trabaho nila. While product-oriented, the inventory process is high. And then space utilization, yung space nila is naka-tie up dun sa process nila. While product-oriented, less space lang yung kailangan kasi isa lang yung sequence nung flow ng kanilang product unless yung plant nila is madami yung pinoproduce na product. Example, sa manufacturing, hindi lang naman siya isang line. So, para maging
masulit nila yung kanilang warehouse or yung kanilang planta, madaming lines yung ginagawa nila. So, para madaming products silang napo-produce. And then capital requirement kapag process-oriented, low investment in machineries. And then kapag product-oriented, mas madami yung investment sa machineries, production cost, mas low ang cost dito. And product-oriented, mas mataas yung cost niya. Then production time, process-oriented usually uh, takes much more time, while product-oriented, lesser yung time niya kasi automated na halos yung process dito. While process-oriented, kumbaga, since by order siya, depende dun sa order mo kung gaano siya katagal mapoproduce. So, example ng process-oriented is ito, yung sa job shop, dito, yung sinabi ko sa inyo, yung sa mga, ano ang tawag dun? Dun sa gumagawa ng machine? Fabricator, ayun. So, example nun sa mga fabricator, depende kasi parang parang sa thesis niyo, depende yung tagal ng pag-produce ng machine kung ano yung function na ginagawa nung thesis niyo. Ano, so example, D&D kayo and medyo, medyo mahirap yung process na ginagawa nung machine na dinesign niyo. So, kapag mahirap yung process niya, mas matagal siyang gawin kasi inaaral pa yun ng fabricator paano niyo siya masa-successfully magawa dun sa inyong machine. Ayan, okay. So, next ay flexibility ng design change. 'Pag process-oriented is high, madali siya, flexible siya or adaptable sa situation. While product-oriented low kasi since yung machinery mo is designed to build specific products, mahirap kang mag-adapt sa changes. Ano po, since nag-invest ka ng malaki in these machineries and then biglang magkakaroon ng changes, you cannot accommodate unexpected changes. Your changes must be planned. Compared sa process-oriented na kapag hindi ganito yung gusto ni customer, okay, palit tayo ng ibang tool na gagamitin. So, adaptable siya depende dun sa request ni customer or ni client. So, effect of breakdown, kapag process-oriented, hindi siya masyadong affected sa final output unless yung product na yon is dadaan dun sa machinery na nasira. Kapag product-oriented, may masira lang na isang part ng system, mahihirapan ng ma-complete yung process kasi interrelated lahat nung process na nagpo-produce ng product nila. While process-oriented, depende lang siya kung madadaanan mo yung process na yon. Okay? So, para hindi kayo malito or mahirapan intindihin, kapag process-oriented, usually applicable siya sa products na by order or customize. Order, customize. Uy, gets po ba? And then, product-oriented, standardize yung product. Meaning, you are producing the same product all over again. Standardize. Okay? Gets po? Okay. Next tayo. Okay, so product life cycle. Ay. Okay. So guys, hanggang ano lang tayo, mga 1. So, para makapag-lunch kayo. Hala, nagcha-charge yung laptop ko. Wait lang.
Okay. So, dito tayo sa product life cycle. So, product life cycle, so we have 5, pakorek ako, 4 lang to. 4 stages. 4, yan. So, we have 4 stages of the product life cycle. So, parang life cycle lang din siya sa atin ng reservoir. If you remember, merong maturity, merong beginner phase, ano. So, ganun din sa product. So, sa product natin, guys, so, dito na ako sa drawing, ha. So, tandaan niyo to, kasama to. Sa exam, product life cycle. Ha, guys. Hoy, gising pa ga. Okay, so product life cycle, we have the 4 phases. So first is the introduction. Ano kumbaga dito yung pag-introduce ng product natin. Ano or yung kumbaga bago siya sa market, nagsisimula pa lang bumenta yung product natin. So introduction, and then dadating tayo sa line ko. Dadating tayo sa growth. So, sa growth, unti-unti nang sumisikat yung product natin, nakikilala. And then, at this point, dadating tayo sa maturity. Sa maturity, ito yung peak ng sales mo. So, at this point, you have to make a way to retain in this phase. So, kumbaga, para hindi ka mag-decline ng mabilis. So, you have to think of different marketing methods for you to be able to maximize yung peak ng sales mo. And then there will be a point na talagang magde-decline na siya. So that is normal kasi even nga sa reservoir, 'di ba? Kapag magpo-produce tayo ng oil and gas, meron siyang peak na season kung saan talagang nakukuha lahat ng products, and then dadating siya sa point na magde-decline na. So, kaya tayo mag-i-introduce dito sa maturity phase, doon sa pababa ng decline. Mag-introduce tayo ng mga EOR methods to maximize yung ating maturity phase or yung ating peak na method. So, ganun din sa product. Pagdating nyo ng maturity, you have to think of different ways to make sure na ma-maximize nyo yung panahon na to before reaching in the decline. So, sa decline, ito na yung pagbaba ng ating product. Okay? Ayan. So, mapapansin nyo, yung mga products natin sa market, nag-evolve siya from time to time. Ano yung mga products na hindi nyo na nakikita ngayon, pero nung bata kayo, nagagamit nyo pa? Like, ano yung mga products na hindi na siya nabibenta today, pero nagamit nyo siya dati? So, can you give me one? Pwede kayo mag-chat na lang kung ayaw nyo magsalita. May isip ba kayo na nag-decline na talaga yung sales niya? Guys, meron ba? Tiki-tiki. Ano pa? Meron pa ba kayo naisip? Yung school bukol, yung chichirya ba yan? Yung chichirya. Okay, so, ako ang naisip ko, if nanonood kayo ng movies around 80s, 90s, if familiar kayo dun sa term na pager, yung parang nakaka-receive ka ng text. Although hindi ko na siya inabot, baka isipin nyo, 80s ako Mahilig lang ako manood ng old movies. Ayan, so makikita niyo yun sa movies, yung pager, yung natunog ng tut tut tut, yun ay parang cellphone sa atin ngayon. Kumbaga nakaka-receive ka ng message doon. Message lang. You cannot call. Puro text lang siya. So, nag-decline na siya kasi nagkaroon na tayo ng mobile phones. Na-introduce na yung mobile phones. Ayun, so, if mapapansin nyo naman, if mag-decline na yung product, magkakaroon naman ng introduction ng bagong product. Kumbaga, the rise of new
new products to be in demand in the market. Ayan. Okay, so yun yung stages natin ng product life cycle. And then ito naman functions of production function. So the production function has two functions, the functions of industrial enterprise and then functions of process. So dito sa functions of industrial enterprise, so kumbaga pinapakita lang dito na yung isang industrial firm is nagki-create sila ng policy that overlaps with the different functions in the company. So mapapansin nyo, lahat ng policies nila or yung buong policies nila is aligned sa iba't ibang functions ng kanilang company. So meaning, bawat functions na to, it should follow the policy within the organization. And then, wait lang. Ayan, so dito in-explain na yung pinagkaiba-iba ng different functions. So, we have the manufacturing, the personnel, product development, marketing, finance, and accounting. So, lahat ng ito and purchasing. So, lahat ng itong functions na to should follow kung ano yung nasa rules and regulations ng policy. So, bakit kailangan mag-follow? So, this ensures that the organization is organized at the same time nasusunod talaga yung expected output nila dun sa kanilang product. Ayan, example, sa pag-produce natin ng product. So, meron tayong ilalabas na policy regarding dun sa quality. So, kapag nag-hire naman tayo ng personnel, dapat pasok siya dun sa qualifications na hinahanap natin kasi kung hindi, labag siya sa policy ng company. So, another one is yung materials. So, dapat yung materials na o-orderin natin is in the highest quality or yung pinakamaganda sa market kasi if hindi, mag-fail yon and then maapektuhan si manufacturing natin. So, yun lang yung ibig sabihin nitong diagram natin na to. So, kaya makikita nyo, nag-overlap siya within dun sa policy. Next ay functions ng production process. So, ito naman, pinapakita naman yung production process should be continuous process siya. So, what do I mean by continuous? So, meaning, so ang pinaka-start talaga nito is, wait lang. Tinatansya ko kung saan yung simula. Kasi ito yung customer, magbebenta, engineering. Ayan, so ang start niya ay ito sa manufacturing. Yan, so as you can see, from manufacturing, magkakaroon tayo ng quality control, i-distribute natin yung product sa customers, yan, and then pag na-distribute yung product sa customers, bebenta tayo. And then, yung benta natin, mamomonitor ng finance, and then budget na siya for engineering, and then production planning and control, and then inventory control, procurement, and then manufacturing ulit. So, makikita nyo dito sa functions of production process or or in summary, ang gusto niya iparating sa atin that the production should be a continuous process. So, meaning, makakarating siya si customer, and then yung kikitain natin kay customer, yun yung gagamitin natin ulit para sa capital ng ating organization. Ayan. Okay. So, ito. Tandaan nyo to, kasama to sa exam. So, please take note of this. The types of production system. So, we have different types of production systems. Ayan. Okay. So, different types ng production system. We have, first one is si job shop. So, si job shop, ito yung sinasabi ko kanina na
fabricator. So, hindi equivalent si job shop na fabricator. Example ng job shop ay fabricator. So, kapag job shop, nagmamanufacture siya ng product in small batches of many different products. So, kumbaga, si job shop, naka-customize. Teka, pangat naman ito. Sulat ko na lang. Yan. So, si job shop, naka-customize siya. Customize yung product na napoproduce niya. Yan. So, also, in job shop, it depends on the customers and clients. Ayan. So, kung ano yung hilingin ni customer, yun yung masusunod para dun sa item na ipoproduce. Ayan. So, example natin, manufacturing ng furniture. So, although yung mga furnitures na nagde-design sila and then ilalagay nila sa showroom and then depende yun kung magugustuhan ni customer. Pero there are furniture manufacturing companies na natanggap ng customized projects. Ano po? Okay, so restaurants, ayan. For example ng job shop ay restaurant. Why restaurant? Kasi you can order variety of dishes. Iba't iba yung pwede mong ma-order. And then, depende sa gusto mo kung ano yung item na ma-receive mo. Ano po? And then, prototype industry or ito si fabricator. Ayan. So, pinakamadali matandaan. So, inote nyo to kasama to sa exam. So, inote nyo to na kapag job shop, customize yung product na napoproduce. So, once mabanggit siya sa exam na this company produces customized products or it depends on the requirements of the customer, automatic job shop na yon. Ano po, kasi yun yung functionality ni job shop. Nakakapag-produce siya ng iba't ibang items in small batches. And then kapag batch production, so in batch production, it produces varying products in varying volume. So, kumbaga, batch by batch siya pinoproduce. So, batch by batch. So, example, in bakery. So, di ba sa bakery, mapapansin nyo, pag bagong bukas yung bakery, ano yung una nilang tinda? Pandesal, di ba? Kasi, yun yung unang batch nilang ginawa. Second, mapapansin nyo, pag na-display na nila yung mga pandesal nila, i-display naman nila yung ibang type ng tinapay na binibenta nila. And usually, naka-tray siya. Kasi, batch by batch nilang sinasalang yun sa kanilang oven. Ano po? And another example is yung paggawaan ng gamot. So, kung makakapanood kayo ng reels sa Facebook, may kasi ako manood nung paano binibuild yung product. So, nakakita ako na yung mga nagawa ng gamot, meron silang special tool na halimbawa yung capsule. 'Di ba yung loob ng capsule may powder siya? So meron silang special tool na parang square, kasi yung square na yun butas-butas. Sinusuot nila dun yung pinaka-capsule or yung balat ng capsule. Tapos saka sila ilalagay sa loob yung powder ng gamot. And then ibabalik ta rin nila para malagay nila yung kabilang side ng capsule. So, ginagawa nila yon per boxes. So, kaya batch by batch din yung pag-produce ng medicine. Ayan. Okay, so kapag assembly line, ito is usually standardized product yung pinoproduce or isang item sa isang line or assembly line. And then continuous production, ito 24/7 yung products na napoproduce. Meaning continuous siya, walang tigil unless magkaroon ng maintenance. So usually common ito sa companies that produces one type of product din. So anong pinagkaiba niya kay assembly line? So usually kapag assembly line, from the term assembly, ina-assemble mo siya. While continuous, you are producing the product in one process. Kumbaga, pag halimbawa sa mga
Ano ba example natin ng continuous? Example sa Coke, sa Coca-Cola. So, yung Coca-Cola, di ba, meron siyang process. Una, hugasan yung bote nila, and then, may machinery na ilalagay na yung premix na Coke dun sa bote. So, kapag Coca-Cola, continuous production yun kasi tuloy-tuloy yung pagpo-produce niya ng item, walang tigil. While assembly line, more on pag-assemble siya ng gamit. So, example, television set or auto assembly ng computer parts or ayan, another one is ang tawag dito, cars. So, assembly line din yung car. Ayan. Okay. So, nabanggit dito si cold drinks. So, I think mas maganda siya dito sa continuous kasi tuloy-tuloy yung pag-produce niya ng isang product. So, teka, i-remove natin si cold drinks. Ayan. Okay. So, next tayo. So, dito na tayo sa dimensions of product strategies. So, ito, paki-note din ito. Kasama to sa exam. Yan. Meaning, ito yung iba't ibang marketing methods ng marketing methods ng isang organization. So, okay. Dito muna tayo kay product positioning. So, sa product positioning, dito, na parang sa STP, ina-analyze nyo ano ba yung magiging position ng aking product sa market. So, inaalam nyo, nagbe-build kayo ng value proposition, nagbe-build kayo ng positioning statement to see kung saan kayo mapupunta sa market kapag nirelease nyo na yung product nyo. Ayan. So, kumbaga, nilalagay nyo siya dun sa market nyo kung saan kayo mas magiging favorable compared to your other brands. Ayan. So, kumbaga, pag product positioning, so example niya is yung daw si Colgate. So, di ba pag bibili kayo sa tindahan, instead of saying, pabili pong toothpaste, you say, pabili pong Colgate, yung close-up. So parang naging definition na ng toothpaste si Colgate. Ayan. So, yung ganon na scenario, that is product positioning. Kumbaga na-identify na kayo ng market na pag sinabing Colgate, siya ay toothpaste. Ano po? Okay. So, dito tayo kay ayan. Okay. So, sa exam, bibigyan ko kayo ng iba't ibang scenario and then you'll identify what type of product strategy is that. Ano po? So, kung siya ay product positioning or product repositioning. Ayun. So, isa-isahin natin siya. So, yun nga yung product positioning. Kapag, kumbaga, itong product positioning, ito yung nag-identify ng product nyo kung nasan siya sa market. So, meaning si Colgate, top brand siya. Kasi, pag bibili kayo ng toothpaste, ang naalala nyo ay Colgate, hindi yung ibang brands. Ano po? Okay, so ang objective ni product positioning is to seek growth by offering varied products in different segments of the market and to avoid competitive threats to a single brand. Ayan. Okay, so dito tayo kay product repositioning. Kapag sinabi natin product repositioning, you are reviewing your current position in the market and then you find ways to seek a new position in the market. So, kumbaga, if napapansin nyo, alanganin yung lagay ng product nyo ngayon, you think of other methods to increase your sales, maybe different marketing schemes, marketing discounts, ano po, to ensure na tumaas yung inyong position sa market. So, its objectives is to increase the life of the product or to correct an original positioning mistake. Ayan. So, next natin, product overlap strategy. So, pag sinabi niyong product overlap, you're competing against your own brand. So, example natin ng product overlap strategy,
yung Jollibee Foods Corporation. So, as you all know, Mang Inasal, Chowking, Greenwich, and Jollibee is owned by Jollibee. So, mapapansin nyo sa Walter sa Batangas City. So, di ba, sama-sama yun, Chowking, Jollibee, Greenwich, Mang Inasal. So, kahit saan ka kumain doon, mapupunta yung kinita nila sa Jollibee Foods Corporation. Kasi isa lang yung may-ari. So, kumbaga, kinukumpit nila yung sarili nilang brand para kumbaga kinakalaban nila yung sarili nilang brand para mas tumaas yung sales nila. So kumbaga hindi maiisip ng tao na ay sa Jollibee din to kasi iba naman yung name. Pero yung mga yon is owned by Jollibee. So ginagamit siya ng mga companies to increase their sales. Ano po? So para at least kahit mamili yung customers, sa kanila pa rin bibili. Ano po? Okay, next natin, product scope. So, sa product scope naman, ito ay ginagawa ng companies to, wait lang. So, kapag product scope, it follows single product strategy, multiple product strategy, or system of product strategy. So, anong pinagkaiba-iba nila? So, dito tayo sa baba. Ayan. So, pinagkaiba nila kapag single product, si company updated lahat ng products niya. Even bagong technology. Kumbaga, siya na yung nangunguna. Kapag multiple product, yung products nila is nagko-complement in one another. And then yung system of products, so the company has close understanding of the customer's needs and uses of the product. So example natin si Apple. So they started selling iPhones, right? So pasok sila sa single product. So updated sila on the newest technology. And then nung nakikita nilang dumadami yung sales nila with their single product, they move to a multiple product. So they offer different gadgets which complements to another, each of that complements in each other. So example, yung ating iPhone. So since we need headset, they create AirPods. So kumbaga yung product na binebenta nila is connected siya sa isa't isa. And then, sa sobrang kilala na niya yung kanilang customers, nag-offer pa siya ng iba't ibang products like smartwatch, iPads, laptops. Kumbaga, nasa isang stand lang siya. Ayun. So, yun yung product scope strategy. And then, product design strategy. So, kapag product design strategy, you're dealing with the standard design of a product. Ano po? So, kumbaga, kapag nakita natin yung design na ganito, maalala natin na siya yon. So, example, if there are girls, if familiar sa Dyson na brand. So, if you are familiar with the Dyson series, yung mga pangkulot, pang straight. So, meron silang tinatawag na air wrap. So, yung Dyson air wrap, natatanggal yung attachments ng kanilang product. So, kung gusto mong mag-straight, isaksak mo lang yung pang-straight. Kung gusto mong magkulot, yung pangkulot yung gamitin mo. So, yung design ng air wrap ni Dyson is makikita lang natin sa kanya. Ano po? So, kumbaga branding niya yun na ganun yung style ng kanyang hair care. Even sa kanilang vacuum. So, makikita nyo if you see color violet with yellow, so that is Dyson. Kasi yun yung brand color nila. Even yung style ng vacuum. Ayan. So, same with iPhones. You can see yung kanilang design na pina-follow throughout the years. So, nagpapalit-palit lang sila ng body ng phones. Sometimes titanium and then babalik sa aluminum. So, makikita mo yung consistency nila with their designs. Ayan. Okay, so pag product elimination strategy, you're eliminating one product to save your company. So if you see a product that is undesirable or less
sales in the market, ini-eliminate mo na siya. Ano po? Okay. So, kapag new product strategy, you're introducing a new product in the market. So, this is to boost your sales and to let your customers na you are open for innovation. So guys, sa mga companies, ang product strategy na ginagamit nila is mix. Hindi lang siya isa. So mapapansin nyo, si iPhone, pwede siyang new product strategy at saka yung product scope strategy. Ayun. Okay, so hanggang dito na lang ako sa product strategy. Tapusin na natin. So diversification strategy, ito naman is you develop unfamiliar products, ano po, through concentric diversion and horizontal diversion. Ayan, so example natin ito, if you're familiar with the Jollibee Cafe, so hindi ko maalala yung kung saang shop siya. So last year ata siya nag-trend. So nag-create si Jollibee ng cafe. So which is unfamiliar para sa kanila kasi there are more of chicken joys, pastas, and yung mga burger steak. Pero nag-launch sila ng Jollibee Cafe. Hindi ko maalala yung exact name. Basta nakita ko lang siya sa nag-trend siya na may si Jollibee nagpo-produce ng cakes and even milk teas. Ano po, so that is a diversification strategy. Kumbaga, you're developing new products and markets through concentric diversification, horizontal diversification, or conglomerate diversification. And then, lastly, value marketing strategy. So dito, you deliver promises on your products and services. So example, you got the feedback from your customers, and then one of their feedbacks is pinramis mo na okay, next release namin ganito na yung magiging style. So kumbaga pinakinggan mo si customer mo. So that is value marketing strategy. Kasi you value your market. Ano po, binavalue mo yung market mo kaya mas maraming tumatangkilik sa brand mo. Ayan. Okay, so hanggang dito muna ako. So si productivity ay next meeting na lang. So as you can see, napakahaba talaga ng topic na to. And this is the last one. O susunod ay chapter 4 and 5 na. Okay, so do you have any questions or is everything clear ngayon? Okay, sige. So, ayun pala, reminder, if na-mention na siya ni Jello, so reminder, deadline na tayo, payment. So please don't forget, dun sa mga hindi pa bayad. So today ang deadline, week 4 na po, And then yung mga hindi pa nakakakuha, magpalista kay Jello kung sino-sino yon, so I would know and ilan pa. Ano po? Okay. So if there are no questions, you can have your lunch now. And then I'll see you next meeting. So online ulit tayo next